Hello sa inyo guys. Ngayon makakapag long ride na dahil kinabukasan night shift pa. Kahapon kasi nag 8 hours OT ako. Dapat kahapon pa ako nakapag-ride at meron sanang kasama. Kaso hindi natin masasabi kung lagi ba silang available. Pero sa video na ito, ang titirahin ko ay Santa Rita Eco Park sa Santa Rita, Pampanga. Sa wakas naman makakalayo-layo ulit habang mahaba pa ang oras. And the time is 3:16 in the morning. At eto, napakahamog sa labas. Sana hindi umulan at maging successful ulit ang ride na ito. Tara na, let's do this na. Tayo'y lumarga na. Let's go. At ito na nga, palis na ako ng Herona Tarlac. At kung makikita nyo sa eksena ito ay napakahabog. Pero napakasarap ng weather. Ngunit nag-aalinlangan ako kung pangit ba yung quality ng camera nito sa dilim or dahil lang talaga sa habog. Kasi puro voice ang nakuhanan. Pero ganun talaga. Ang mahalaga sa ibang eksena malinaw naman. Nagkataon lang na mahabog sa oras na ito. Kung mapapansin nyo guys, napakahamog. Sana ganito lang hanggang umaraw. At sana hindi umulan kung pauwi na ako. Pero okay lang naman kung umulan kung pauwi na ako. At sa ngayon naka-chest strap muna ako. Salitan sila ng neck mount o neck deck. Nandito muna ako sa junction para magkonting video muna. Dahil dun sa action camera ko, napaka moist at napaka hamog ng kuha. Hindi masyadong malinaw. Pero maganda rin naman ang quality niya sa ganitong oras at gabi. Well, tuloy na ang padyakan dahil tumatakbo ang oras. Let's go this. Ayan, nagpatuloy na ako ulit sa aking pagpadyak. Bale, nakapokus na ako sa daan while filming. Excited na naman ako dahil first time na naman ang titirahin ko sa ride na ito. Ngunit, basic na lang sa akin ang pagpadyak mula Herona Tarlac hanggang sa probinsya ng Pampanga dahil puro patag lang naman at kabisado ko na ang karamihan sa mga daan doon. Dapat talaga nung Sabado ko pa ito ginawa. Kaso pinag 8 hours OT naman ako. At supposed to be may makakasama dapat ako. Kaso nataon na tinapat ko na lang ng linggo dahil yun lang ang araw na available ako. At baka siya ay hindi naman available. Pero okay lang, sanay naman na rin ako mag solo ride dahil mas magagawa mo ang gusto mo at hawak mo ang oras mo. Wala kang ibang iniintindi. Nakasanayan ko na talagang mag-ride out ng mga ganitong oras, yung madilim pa. Tsaka kapag long ride cycling, anticipated mo na aalis ka ng madilim at makakauwi ka rin ng madilim.
Basta't ugaliin mo lang mag-update sa mga mahal mo sa buhay para alam nila kung nasaan ka na at hindi sila laging nag-aalala. Sa long ride cycling din, hindi naman din kailangan harabas ka sa daan. Chill ka lang at enjoying mo lang ang bawat dinadaanan mo. At the same time, kailangan presence of mind. Parang nagmamaneho ka lang din ng kotse o ng motor. At ugaliing nasa gilid dahil bisikleta lang naman ang gamit mo. Hindi ka naka 4 wheels at naka motor. Sa totoo lang, ang dami ko pang gustong padyakin. Sadyang marami ng priorities sa buhay. Kaya syempre, hindi naman porke siklista ka, dyan lang iikot ang mundo mo. Meron din akong mga personal life at syempre, kailangan kong kumayod para sa aking kinabukasan. Ito ay pantakas ko lang panandalian sa realidad. Pero, bagamat nakakapagod, pero nawawala ang stress ko dito. Kumpara sa trabaho, minsan hindi ang trabaho ang nakaka-stress kundi ang ugali ng mga iilan mong katrabaho. Minsan, kahit ako na nagra-rides ay nag-aalala rin sa mga mahal sa buhay na iiwanan mo maghapon. Iniisip mo kung masaya ba sila sa ginagawa mo, suportado ka ba nila, pero kahit anong pag-ingat mo, hindi mo talaga maialis sa kanila ang pag-aalala. Pero syempre, kaya nga ginagawa mo lahat ng best mo para makapag-update kung nasaan ka na, kung ligtas ka ba, at nag-e-enjoy ka ba sa ginagawa mo. Dahil obligasyon mong ipaalala sa kanila yun. Sa kabila ng pagka-addict ko sa bisikleta, willing din naman akong matutong mag-drive, either 4 wheels o motor. Yun nga lang dahil minsan sa hectic ng schedule ng aking trabaho ay hindi ko maharap makapag-driving school. Kaya dinadaan ko na lang din sa pagbibisikleta ang aking pag-e-enjoy sa buhay. Ang panonood ko rin ng mga vloggers sa YouTube ng tungkol sa cycling ang nagmo-motivate palalo sa akin na mag-retain sa paglo-long ride cycling. Sayang kasi nasimulan mo na tapos bigla mo na lang ititigil. Kaya balakas ang loob ko sa pagsusolo ride dahil ang aking bisikleta ay nakaset up na pagbiyahe. Lahat ng tatlong bag na yun ay merong laman na pangangailangan ko sa bawat ride na ginagawa ko, mapa long man or short.
Alagalabag sasabag ka sa gera, wala kag dalagbasad data. Dapat lay kag hadda sa ba posibleng bagayari sa'yo. Sad ka bad mapunta? Tuwing babiyahe tayo, ano man ang gamit natin o kahit nagko-commute man tayo, ugaliin nating meron tayong load or data man lang para makapag-Google Map tayo at maiwasan nating maligaw, lalo na kung yung pupuntahan natin ay first time pa lang natin sa lugar na yon. Pero kung hindi na natin first time, okay lang naman kahit di ka na mag-Google. Pero mas maganda, may load ka pa rin pang contact sa mga mahal sa buhay. Mas maganda pa rin talaga kapag bumabiyahe ka sa madaling araw o sa gabi. Hindi naman masama kung ginagabi ka lagi sa bawat ride mo. Ang mahalaga dyan ay safe ka. Mas mabuti na nga yung ginagabi ka para naman maiwasan mo ang pagkalaspag. Dahil kapag tanghaling tapat, ang kalaban mo naman dyan ay laspag. At kesa naman ginagabi ka sa mga inuman, okay na rin ang ginabi ka sa pagbabike. Maghapon ka pang nag-exercise. At imposible namang hindi ka nagpapahinga dahil hindi ka naman robot, syempre. Hindi naman masama ang magpahinga. Siyempre, kapag magdamag ka ng nagbabike mula pa sa pinanggalingan mo, basta nakaka 30 plus to 40 plus kilometers ka na, pwede ka nang magpahinga nun. Depende naman yan sa pacing mo eh. Basta ang mahalaga, enjoyin mo lang ang pagpabike. Huwag mong masyadong pinupush hard at enjoyin mo lang ang mga lugar na nadadaanan mo kahit na paulit-ulit mo na itong nadaanan. Ayan guys, nalagpasan ko na ang town proper ng Capas Tarlac. Bale, may mga susunod pa na bayan bago ko makarating sa aking main destination. Tulad nito, nandito na rin ako sa Bamban. Susunod Mabalacat City, Angeles City, City of San Fernando, tapos kakanan sa Bacolod, tapos kakanan ulit papunta dun sa Santa Rita Eco Park. As of now pahinga muna konti dito sa boundary ng Capas at Bamban. At ang oras na ay 5:19 ng madaling araw. Pahinga muna sa grid tapos lalarga na ulit. Medyo pasensya na guys, di kita ang mukha ko. At eto na nga, nagpatuloy na ulit ako sa pagpadyak. Huwag kang mahiyang magpahinga kapag nakaka 30 kilometers ka na basta solo mo lang. Or basta nakakaramdam ka ng pagod, okay lang yan. Basta hindi ka susuko sa bawat padyak na ginagawa mo. Masarap din naman mag-solo, pero minsan masarap din yung meron kang kasama para naman meron kang karamay. Basta't kayang sabayan ang trip mo. Yun nga lang, okay na rin minsan yung mag-isa basta't magagawa mo lahat ng gusto mo sa ride na gagawin mo.
Kay ganda talaga pagbasdan ng mga view kapag ikaw ay may action camera na ginagamit sa bawat ride mo. At least, may mga binabaon kang memories kapag dumating na ang araw na hindi mo na yan magagawa. Yan din ang habol ko sa paglolong ride cycling, yung mga magagandang view. Aside sa nag-e-exercise ka pa. Tuwing naglolong ride cycling ako, naiiwasan kong isipin na mag-overthink. Overthink sa trabaho, overthink sa love life, overthink sa mga taong nakapaligid sa'yo. Tipog tinutulugan kag tubakas muna panandalian sa realidad. Message din sa akin nito na work hard but don't forget to enjoy your life too. Hanggat kaya mo pang gawin ang mga bagay, kahit ano pa yan, gawin mo na ng gawin kapag may oras ka pa. Bisikleta rin na magtuturo sa'yo na ang buhay ay hindi karera. Run at your own pace, ika nga nila. Enjoy mo lang ang bawat paglalakbay na gagawin mo. Minsan ganado kong pumunta sa mga ganitong lugar na napaka-city ang dating, lalo na pag bumabiyahe ako ng Metro Manila, dahil minsan boring din sa probinsya. Isa rin ito sa magandang tambayan ng mga siklista. Lana ang papasok dito ay cycling destination din, ang Clark, Pampanga. Ngunit hindi ko ito pupuntahan dahil maraming beses na rin akong nagbike dito. But sana magawan ko rin siya ng content. Masyado na lang din kasi akong nalalapitan at hindi na rin kasi first time. Pero willing pa rin akong balik-balikan. Marami na rin kasi akong picture dyan at memories sa lugar na yan. At eto na, parating na tayo ng Angeles City, Pampanga. Tuloy-tuloy lang yan at dire-diretso. Napansin ko mula nung binabaybay ko pa ang Capas Tarlac hanggang dito sa Angeles City, Pampanga ay napakaraming bike lane. Malaking tulong din kahit na may mga nakahambalang minsan na sasakyan, pero at least kampante ka na may concern din sa mga siklista ang gobyerno kahit papano man lang. Hanggang San Fernando, Pampanga, maraming bike lane. Kaya ang ganda rin talagang magbike dito. Konting tiis pa, may dalawang bayan pa ang dadaanan bago makarating sa main destination ko na Santa Rita Eco Park. Pero I assure na sulit din ang pagpunta dun, lalo na first time ko pa. Good morning sa inyo guys, maliwanag na. Angeles City, Pampanga na ako. Diretso na ako sa San Fernando. Pagkadating doon, kakanan. Tapos dadaan pa ng isang bayan, if I'm not mistaken, kasi first time ko lang din dun baka sa Bacolod. Ang ganda lang dito mula sa Capas
hanggang dito merong bike lane. So safe na safe ang mga siklista. Pero panatilihin pa rin ang disiplina sa kalsada. Okay? Eyes on the road. At kung makikita nyo sa konting eksena ito, halatang halata ang bike lane. Napaka-smooth daanan sa aking experience na iyan. Sa tuwing ikaw ay magpapatimog o magpapasouth, lagi mong i-expect at anticipated na anlipatag yan hanggang Metro Manila. Pero ang target ko lang ay dito lang mismo sa Pampanga. But still, I'm longing na makapag-bike din ako hanggang Metro Manila. Sa mga oras na ito ay binabaybay ko na ang San Fernando City, Pampanga. Napakaganda ng daan dito dahil napakaluwag at may space pa para sa bike lane. So, safe na safe ka dito basta't disiplinado ka lang at lagi kang aware sa mga intersections dito. Tsaka minsan ang mga jeep ay nakahambalang para magsakay ng pasahero. Kaya ugaliin ding mag-adjust kapag ikaw ay siklista. Lagi nating isa sa isip na kapag bisikleta ang gamit natin, tayo mag-a-adjust at hindi ang mga motorista. Kapag ganitong anlipatag, nakakaganadong humataw, tapos ang luwang-luwang pa ng kalsada, alam mong safe na safe ka at hindi ka gigitna dahil meron talagang nakalaan na bike lane para sa ating mga siklista. Kampanteng-kampante ka na humataw. Basta't magre-regulate ka lang kapag merong mga intersections. Pero kapag ganitong katulad dyan sa eksenang yan, may dalawang nakahambalang na jeep, no choice ka kundi umovertake. Ilang beses ko na rin itong nadaanan. Nagawa ko na rin ito sa mga recent rides ko. Ngunit di ko na i-mention dahil hindi naman din ako masyadong updated sa pagbablog. Libangan ko lang din ito. Bonus na lang kung sisikat ako. Minsan nga lang nakakaumay yung sobrang mahabang patag, pero at least hindi ka nahirapan. Masarap humataw lalo na kung yung panahon ay nakikisama tapos tinutulak ka pa ng mga hangin. Pero gandang-ganda rin ako at mangha rin ako sa view ng lugar na ito dahil napakaganda ng posisyon ng mga building, tapos maraming overpass at humahataw ang mga sasakyan. At points pa yung merong bike lane sa gilid, napakaluwang, hindi makipot. Mula dun kasi sa Kapas, bago makarating dito, ang kipot ng bike lane. Dito sobrang luwag, kasya ang maraming siklista. Guys, nandito na ako sa San Fernando City, Pampanga. Dito na ako sa 7-Eleven. Titingin lang, nakakain lang. Ang baon ko lang kasi ngayon ay 800 pesos, pero napapagkasya naman. Ayon sa Google,
Google Map, mula dito sa pinatatayuan ko 13 kilometers na lang yung Santa Rita Eco Park. Malapit-lapit na rin pala. Well, pahinga lang muna ako. Pasok muna ako dito. Titingin lang ako ng aking makakain. Kaya napakasyaw ko nga pa dyan. Ayan guys. Kain muna ako. Magugutom na ako. Kaya napaka lang ako kumakadya. Di balik. Malapit na rin tayo sa pupuntahan natin. Ibugan na. Ayan guys, tapos na akong kumain. Lalarga na ako. At malapit na tayo sa intersection ng San Fernando. Bali kakanan tayo. Dire-diretso tapos kanan ulit. Papunta dun sa Santa Rita Eco Park. Let's go. Padyak na ulit. At nagpatuloy na ako ulit sa pagpadyak, ngunit may isang bayan na lang ang lalagpasin. Ngunit hindi naman ako dadaan dun sa town proper dahil looban ang kanilang town proper. Puro highways ang dadaanan ko, tapos kakanan ako diretso dun sa mismong destination ko. Napakaganda rin talaga dito sa San Fernando, Pampanga, along with Angeles City. Ang luwag-luwag ng kalsada. Meron talagang designated na bike lane. So, kampante ka kapag nakabike ka lang. Dito rin sa San Fernando City, Pampanga, matatagpuan ang pinakamalaking McDo at ang isang tourist destination na Mega World Capital Town. At may bago yatang tayong tourist attraction doon. Kapag may time ako, babalikan ko at gagawin ko rin ng content para dagdag sa memories na iko-kolekta ko sa cycling journey ko. Sa totoo lang, mahirap din pagsabayin yung nakapokus ka na sa kalsada tapos nakapokus ka pa sa pagbablog at para makuhanan lang ng video ang mga dinadaanan mo para mapapaniwala mo ang mga manonood ng content mo na talagang bike lang ang ginamit mo para makarating sa mga lugar na nais mong puntahan. At sa wakas, isang bayan na lang ang aking lalagpasin bago ko makarating sa aking main destination. Pero ang sarap talaga picturean yung mga boundary at arko kapag nakakarating ka dun ng first time or kahit napuntahan mo na. Para ebidensya na pumunta ka dun ng nakabisikleta lang. Maniwala man ang iba sa'yo o hindi. Ayan guys, nandito na tayo sa Bacolor, Pampanga. Ito na yung huling bayan na dadaanan natin. Lumagpas na tayo ng San Fernando, Pampanga. 14 days na lang malapit na tayo sa Santa Rita Eco Park, Santa Rita, Pampanga. Dire-diretso lang at focus muna sa daan. Highway kasi to at nakakatakot din. Basta highway, nakakatakot yan. Ano pa man ang gamit ng sasakyan. Alright.
Sa tuwing ganitong naglo-long ride ako, tapos nakakakita ako ng mga kapwa siklista, bata man, matanda, kapwa lalaki o babae, ako ay natutuwa kasi alam ko na hindi na ako nag-iisa sa kalsada. Marami rin ang gumagawa ng ganito nang mag-isa lang nila. Minsan grupo rin. Pero nasanay na rin ako ng mag-isa kahit open pa ako na merong makakasama. Supposed to be may kasama naman talaga ako dapat dito. Kaso ayoko umasa na lagi silang available. Kaya matuto ka na lang maging masaya kahit ikaw lang. Marami ring magagandang pasyalan dito sa probinsya ng Pampanga, kaya ang sarap ding padyakin, katulad din ng mga iba pang karatig probinsya ng Tarlac. Itong dinadaanan ko ay mahaba-haba rin yan, ngunit hindi ko na kinuha ng lahat dahil dinodocument ko lang naman at mapakita ang ebidensya na malayo ang aking pinapadyak. Ang mahalaga meron akong naibablog at naiko-content na pwede kong baunin o kalkalin kapag ako ay matanda na. Ayan guys, nandito ako sa may Santa Rita Dam. Katabi na nito yung main destination ko. Na-curious lang ako na pumasok dito. Maganda rin ang view. All goods din. Ops, diretso na tayo sa main destination. And here we are. Parating na tayo sa ating main at final destination, ang Santa Rita Eco Park, Santa Rita, Pampanga. Tara, samahan nyo muna akong tumambay at magkonting vlogging at magpicture-picture to create some memories of my cycling journey. Enjoy the view, guys! Ayan guys, nandito na tayo sa ating main destination, ang Santa Rita Eco Park, Santa Rita, Pampanga. Tambay-tambay muna tayo, pasyal-pasyal, mamaya na tayo umuwi. Total night shift pa naman ako bukas. Napakahaba pa ng oras. Worth it na naman ang ride na ito. At nakakatuwa na marami na naman ako nakikita ang mga kapwa siklista. Tara, picture-picture muna kasamang pagbablog na masasama sa pag-i-edit. Nice. At ayan muna ako, wandering around muna gamit itong action camera. Okay naman din siya for vlogging. Pero don't expect too much lang dahil budget friendly lang din ang camera na ito. Pero goods na. Panalo na rin sa quality. Right. Marami ring imahe ni Virgin Mother Mary dito. Wala namang kaso sa akin dahil ako ay devoted Catholic naman kahit di ako gaano ka-religious. In fact, di na naman ako nagsimba. Isang malaking mali na naman yun. Pero salamat naman sa Diyos, gina-guide niya ako. At meron pa dito. Mamaya pupunta tayo dyan sa taas na yan, yung dike na yan. At ayan guys, ganito lang pala makikita mo dito sa may dike na pwedeng tambayan. At kung makikita nyo, trail ang daan dito. So,
fit na fit siya sa bike ko dahil mountain bike yan. Dahil alam mo naman o nating lahat, kamali pa ng sinabi. Alam naman nating lahat na ang mountain bike ay flexible at all-arounder na bisikleta along with the gravel bike. Ayan yung kalsada na binaybay ko kanina para imbestigahan kung may lagusan ba dun sa dulo na yun. Zoom natin. Ayan. At ang makikita natin dito ay ang horizon at skyline ng Mount Arayat. Ayan ang Mount Arayat. Natatanaw siya dito. Okay, baba na tayo. Pahinga muna, tambay at kakain ulit tapos uuwi na. Kain muna ulit bago umuwi. Akala ko sinong kausap mo. Nag-record lang. Ayan guys, pauwi na ako. Kapag ganitong malayo ang binabike, ugali hindi nakatakip ang mukha. Para din sa mga nagmumotor, lalo na kapag mainit na ang panahon, nakaka-sunburn kasi yan. Pero kasama talaga sa pagbabike yun, masusunog ka, lalo na kung mahilig ka sa mga malalayong badyakan. Okay, focus na ako sa daan. Lalabas na ako ng Orac, Pampanga, diretso ng Angeles. At dire-diretso na rin pauwi sa Herona, Tarlac. Sana lang hindi ako maipit dun sa traffic sa San Rafael, Tarlac City. At eto na nga, pauwi na ako. Successful na naman ang long ride na ito. Uuwi na namang kumpleto ang day off. However, may mga day off din na hindi ako nakakapag long ride. Kasi minsan alanganin na dahil sa kinabukasang trabaho, lalo na kung morning shift ako. Basta ako, hanggat kaya ko, papadyakin ko ang nais kong padyakin. At dahil pauwi na ako, mga piling eksena na lang ang kinuhanan ko dahil nakuhanan ko naman na yung iba. Ang importante lang naman ay na-document ko ang bawat rides ko na pwede kong ma-share sa iba at mabaon ko sa aking pagtanda upang makalkal ko sa social media ko na para bang kumakalkal ka ng isang photo album. Nagpapasalamat ako lagi sa Panginoon dahil lagi niyang pinagpapala ang aking mga rides. Bibihira na akong magkaroon ng aberya. At kapag ako ay nag-i-stop over o nagpapahinga sa mga lugar na pinupuntahan ko o kahit saan man ako mapadpad, lagi kong dino-double check ang aking bisikleta. Kapag ganitong pauwi na ako, mga piling eksena at daanan na lang ang kinukuhanan ko. Itong kinuhanan ko kasi nito sa bandang Angeles City, Pampanga ay bago lang sa akin. Hindi ko pa siya nadaanan, kaya sinama ko sa content. Pero katulad ng pagbabasa mo ng mga historical books, hindi naman lahat ng ginagawa ng mga tauhan dun ay detalyado. Kumbaga documented lang. Yun lang ang mahalaga, meron kang na-document na ride mo. At eto na, nakauwi na ako ulit sa aking probinsya sa Tarlac. Konti talaga ang kinuhanan ko dahil mas priority ko na ang makapag-focus na makauwi nagligtas sa bahay. At may mga pahinga rin ako pero hindi ko na sinama sa video.
Ayan, nandito na ako sa Barangay San Miguel, Tarlac City. Inabot na ako ng dilim. Magpapahinga muna ako. Pero dito ko natatapusin ang aking video dahil kapag bibidyoan ko pa hanggang makauwi sa amin ahaba na ang content. Pero mensahe ko sa lahat ng nagbibisikleta, pati na rin sa nagmumotor o kahit anong uri ng sasakyan na gamit natin, lagi tayong mag-a-update sa ating mga mahal sa buhay para hindi sila laging nag-aalala at alam nila kung saan tayo nakakarating. Dahil dapat di tayo magbibigay ng sakit ng ulo sa kanila. Aalis tayo sa kanila ng ligtas, uuwi tayo ng ligtas. Okay, hanggang dito na lamang po. Ride safe sa ating lahat. God bless us all.